So hello, what's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin ulit ang Poco M8s 5G. Ano ba ang mga pros and cons na itong smartphone na to? Tara pag-usapan natin. Ayan mga idol, for today's video, pag-uusapan natin ang Poco M8s 5G. So itong smartphone na to ay isa sa magandang i-offer na 5G device ngayong 2026 ni Poco. So yung presyo kasi nito nasa mid-range-ish to entry-level-ish siya. Kasi minsan pag nakuha niyo siya ng napagandang deal sa online, pwede niyo siya makuha ng below 10,000, minsan nasa 10,000, minsan nasa 11,000. Yan po yung presyo niya sa online or sa official store po ni Poco. Kaya dyan lang kayo bibili niyan. Kasi ang SRP po ng M8s 5G for the 6GB 128 is 12,000 pesos. For the 8GB 256 is around 14,000 pesos. Yun nga mga idol, dito sa ating link, below SRP nyo siya makukuha, usually around 10,000 pesos. Pwede nyo makuha ang Poco M8s 5G for the 6GB 128GB of internal storage. So dito sa video natin is tatalakayin natin yung mga pros and cons na itong smartphone na to. Tulad na sinasabi ko sa mga video, wala pong perfect na smartphone. Lahat po ng smartphone ay mayroong mga disadvantages or may mga cons yan. So dito sa video natin tatalakayin natin kung ano ba, mas marami ba siyang pros compare sa cons or mas marami ba siyang cons compare sa pros. Doon natin makikita talaga kung sulit na sulit itong si Poco M8s 5G. Kaya again, dito lang kayo bibili sa ating link dahil makakuha pa kayo ng additional 1 to 2,000 discount voucher upon checkout dito sa device na to. So napakagandang deal yan mula sa Poco, kaya grab yours now or grab the opportunity makuha ng napakagandang deal itong device na to. So unahin muna nating discuss or pag-usapan yung mga cons nitong si Poco M8s 5G. Unang-una dyan is operating system. I know na meron po itong update. Magkaka-update to sa Android 16 pero right out of the box kasi naka Android 15 pa to. And quick reminder lang, kakalabas lang nito ngayong taon, I think ngayong second quarter ng 2026. So medyo nakaka-disappoint na naglalabas pa sila ng smartphone na nasa last year na operating system na dapat i-push nyo na, gawin nyo na Android 16. Kung i-update mo naman ng Android 16, bakit hindi pa right out of the box, diba? So hintay mo pa, ipaprolong mo pa yung agony ng mga consumers natin. So sana, diba, out of the box sa Android 16. Kasi mababawasan niya ng isang OS update. Kung ipinapromise mo sa consumer is 4 years, nagsimula ka sa Android 15, Android 19 lang. Kung nagsimula ka sa Android 16, hanggang Android 20 yan. So yan din siguro isang strat nila. Kung magpa-promise sila ng ilang taon na OS update, sinimulan nila sa last year para makameno sila ng isang taon na update. Ganun yun eh. So yun, it's Android 15 pero again, meron po itong update sa Android 16. So comment down below kung na-update nyo na ba ngayon yung Poco M8s 5G sa Android 16 with Hyper OS 3. Next mga idol, yung speaker. Yung speaker niya, bonus naman na meron siyang volume booster up to 200% volume. Pero the sad part is single speaker lang po ito. I think for this kind of price tag, dapat dual series speakers na siya even though it's 5G mobile device. So mas better na siguro na dual series speakers, diba? Compare sa isang speaker na merong mataas lang na volume. Kasi syempre mas pipiliin ko yung merong perfect or balanced sound. Malakas yung sound and maganda yung bass compare sa sasagarin mo ng volume booster tapos pangit yung bass quality, diba? And lastly, yung kanyang internal storage. I think for a mid-range smartphone, 120GB medyo ano na yan, ni OLEDs na. Especially ganito 10,000, 12,000, even though 5G siya, dapat at least minimum is 256. Yung 6GB of RAM kasi medyo acceptable na yan in today's time, lalo-lalo na medyo ang tataas po ng presyo ng mga smartphones today dahil po sa RAM shortage. So yung 6GB of RAM nagiging acceptable na sa ganitong price range, especially ito ay 5G. So sana dinoble nila yung storage na 120GB para mas maging sulit pa siya. Pero yet again, marami pa rin mga ibang 5G na presyo niya na still naka 4GB of RAM. So yan din naman yung magiging isang advantage or pros netong si Poco M8s 5G yung RAM. So dito na tayo sa pros na, yun lang yung mga cons niya. Sa pros naman, yung RAM nga, yan yung isang magiging hila ng Poco M8s 5G kasi tulad nga sinabi ko kanina, yung ibang mga competitors niya na mga 5G na sobrang mura, 4GB of RAM lang ang i-offer and 128. Pero dito, nakakatuwa,
the best minimum na pwede niya ma-offer is 6 gig 128 gigabytes of internal storage. At kung nakulangan kayo dyan, meron po siyang 8 gig 256, magdadagdag lang kayo ng 2,000 piso. For me, kung meron naman kayo extra budget, go for the 8 gig 256. I think for the sale price niyan, pwede niyo siya makuha at around 11 to 12,000 pesos. Isa pang pinaka-advantage na itong si Poco M8s 5G yung kanyang screen. Yung screen nito napakalaki. It's 6.9 inches. So napakalaki. It's a large display. And ang maganda pa sa device na to is yung kanyang refresh rate. It's 144 Hz screen refresh rate. So napakataas sa screen refresh rate. Very reasonable na resolution. It's 1080p resolution. Reasonable din na needs of brightness. So pagdating sa ganyang part, when it comes sa Poco M8s 5G, okay na okay at yan yung huge advantage na tong device na to sa mga competitors niya. When it comes sa processor, it's not a big advantage, pero share lang natin is Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 processor. So yung processor na yan is all goods din naman mga idol at makakalaro naman kayo dito. And for its price range, I think ayan na rin naman yung parang ma-accept natin kasi medyo nagsitaasan nga ang presyo ng mga smartphones kaya yung chipset or yung processor medyo naapektuhan din yan. So sa ganitong presyo, I know meron pa mga mas worth it like yung mga Poco smartphone, like yung mga ibang Poco smartphone or Infinix and Tecno. Pero dito mga idol, for its price, pwede naman ang 6S Gen 3. So nakakalaro naman tayo dito ng mga few games. Pero kung heavy game or super duper heavy games, syempre malilitan kayo sa 6GB of RAM kaya I suggest go for the 8GB of RAM. Nakakalaro naman tayo or playable naman pero may mga few frame drops along the way while playing dito sa Poco M8s 5G. Isang papaldo kayo dito is yung kanyang battery. Napakalaki ng battery. Guess what? Coconut 7,000 mAh battery capacity. At yan ang pinaka-favorite ng karamihan ng consumers natin. Yung merong malaking battery capacity. Biruin mo 7,000 tapos tineruan pa ng at least very reasonable na charging rate which is 33 watt fast charging rate. So sa 7,000 sa 33 watts, siguro mga 1 hour 30 minutes bago mo-full charge yung smartphone na to. Very reasonable naman at magandang terno. And ito na rin yung magandang i-reco sa mga consumers natin na naghahanap ng isang smartphone na magamit nila pang araw-araw, especially the battery capacity. So naglaro tayo dito, ginamit natin siya ng few weeks and so far the battery is great. Nakakaabot din siya ng isang araw. Depende po sa inyong paggamit. Kung nyari, kung mga basic tasks, casual things, social media, nanonood lang, isang araw, matika abot yan. Or even navigating, okay yan. Pero kung solid gaming, straight gaming, syempre, hindi yan naabot na isang araw pero mas matagal siya compare sa mga ibang Android devices. Tapos yun nga, salpakan nyo lang ng charging rate niya na 33 watts. All good sa kayo. Maghintay lang kayo ng mga 1 hour 30 minutes full charge na agad itong device na to. And when it comes sa design, medyo nakakahila rin yung design ng Poco M8s 5G, lalo-lalo na tong color white. So, mas premium compare sa mga ibang Poco smartphone na Poco M7 Pro ba yun? Mas maganda yung mo-offer na design netong si M8s 5G. Mas premium looking siya. At lastly, syempre, yung kanyang network, of course, the 5G connectivity. Usually rin sa mga ganitong presyoan, yun nga, meron pang 4G, di ba? Kaya yan yung magiging arangkada dito sa Poco M8s 5G, yung kanyang network or connectivity na 5G. Syempre, yung mga ibang consumers natin when buying a smartphone today, kailangan nila ng future-proof or sinisecure na nila future-proofing na kumbaga, ano kasi sila, kunyari, user sila na longevity ang ginagawa or matagal sila mag-upgrade, naghanap na sila ng 5G. Ito, magandang i-recommend sa inyo ang Poco M8s 5G. So, ayun mga idol, ang ating pros and cons dito sa smartphone na to. So, as you can see naman, or based on my observation, mas marami naman siyang pros compared sa cons. Kaya for its price, lalo-lalo na pag nakuha nyo to ng sale price, definitely napakasulit din itong si Poco M8s 5G. Kaya kung interested kayo dito sa device na to, huwag na kayo magdalawang isip pa. Tap mo yung video, may shopping button dito. Mura at bagsak presyo lang makukuha ang Poco M8s 5G. And hopefully mga idol nakatulong ito sa inyo kung naghanap kayo ng isang very very affordable na 5G device ngayon 2026. Kaya ano pang hinihintay nyo? Dito na kayo bumili sa ating link dahil napakagandang discount ang naghihintay sa inyo up to 1 to 2,000 pesos off.